Ang araw noon ay halos patapos na, pero si Caleb ay may trabaho pa ring dapat na tapusin. Kargo ang pinansyal na problema na may kinalaman sa kanyang ama na si Mr. Carter, isang matanda na nasa 84 na taong gulang na at nangangailangan ngayon ng patuluyang pag-aalaga. Nagbibilang na ng pera si Caleb noon para mabayaran si Rosa, ang nurse na siyang nagsisilbing tagapag-alaga ng kanyang ama. Habang iniaabot niya kay Rosa ang envelope na naglalaman ng pera, ay hindi niya maiwasang makadama ng pagkairita at pagkainis. Tinanggap naman ni Rosa ng mahinahon ng pera, pero mahinahon itong sinabi sa kanya na dapat ay lingguhan siya nitong inaabutan para masapatan ang lahat ng pangangailangan ng kanyang ama. Si Mr. Carter ay nangangailangan na ngayon ng mas marami pang diapers, gamot at mga kapal na kasuotan. Palapit na ang taglamig, kaya kinakailangan nyo ng iyong ama para hindi malamigan. Si Caleb ay naging tahimik at napatugon na lamang ng pabulong sa kanyang sarili. Walang silbing matanda, lagi na lang kailangan ng gastusin. Nang nakapagpaalam at nakaalis na ang nurse, ay isinara na ni Caleb ang pintuan. Si Mr. Carter ng mga oras na yon sa sala ay humahalakhak pang nanonood ng isang comedy show sa TV habang nakaupo sa kanyang wheelchair. Nang mapansin ni Mr. Carter ang kanyang anak, ay agad niya itong inaya. "Anak, gusto mo ba akong samahan manood ng TV?" "Hindi na, kailangan ko pang magtrabaho pa para mabilhan ka ng mga kailangan mo. Puro diaper na lang ang gastusin ko sa araw-araw. Hindi ko na nga nararanasan ang magpahinga." Seryosong tugon ni Caleb sa kanyang ama. Ang saya na nararamdaman ng matanda nang madinig iyon ay bigla na lamang naglaho at napalitan ng kalungkutan. Si Caleb naman ay dinabog ng malakas ang pintuan pagkalabas ng bahay na mas ikinadurog pa ng puso ng kanyang ama. Ang atmosfera ng bahay ay naging mabigat na ng sandaling iyon na ang ingay mula sa telebisyon ay parang hindi mo na nadidinig. Pakiramdam ni Mr. Carter ay parang naabandona siya sa sarili niyang tahanan, isang tahanan na dati napupuno ng kasiyahan at pagmamahal. Habang nagmamaneho si Caleb papalayo, ay hindi pa rin mawala sa isip niya ang bigat ng kanyang sitwasyon at pagkairita niya rito. Wala na rin siyang pakialam sa sama ng loob na dinaramdam ng kanyang ama. Si Caleb ay tinatahak ang dadaanan kung saan ang pagmamahal at respeto niya sa kanyang ama ay tuluyan ng naglaho. Ang mundo niya na kinain na ng pagiging makasarili na naging bahagi na ng kanyang pagkatao dahil lamang nakakasama niya ngayon ang kanyang ama. Simula nang mamatay ang kanyang asawa, ang matandang si Mr. Carter ay nagsimula ng maging responsibilidad para kay Caleb. Siya kasi ang panganay sa kanilang magkakapatid, walang pamilya at walang anak na po pwedeng mapaglaanan ng obligasyon bukod sa kanyang ama. Si Caleb din ang may maayos na income kumpara sa kanyang mga kapatid, kaya naman siya ang naikonsidera na mag-alaga sa kanyang ama. Ayaw man ni Caleb ay tinanggap niya ang responsibilidad na ito. Ayaw niya ng ganong kabigat na obligasyon at ang nais niya lamang ay ang kalayaan, yung magsaya sa bawat gabi nang walang inaalala at iniintindi. Ang kanyang mga kapatid naman, bagamat mahal nila ang kanilang ama, ay nagdaraan din ngayon sa mahihirap na sitwasyon. Ang iba'y abala sa kanilang pamilya at pinansyal na responsibilidad, habang ang iba'y nakikipagsapalaran pa sa pag-aaral. Kaya naman, sa pagkawala nila ng kakayanan na makatulong sa kanilang kuya ay makatwiran. Ang pagbisita ng kanyang mga anak ang siyang tanging nagbibigay ng liwanag at kasiyahan kay Mr. Carter. Sa bawat pagkakataon na siya ay pinaiibabawan ng paungulila. Sa ganitong sitwasyon niya lamang napapahupa kahit papaano ang ginagawang pag-abandona sa kanya ni Caleb sa bawat pagkakataon. Ang magkakapatid lamang bukod kay Caleb ang siyang may malalim ng pagmamahal sa kanilang ama. Isang pagmamahal na siyang nararamdaman ng matanda sa tuwing nakakasama niya ang kanyang mga anak. Mas lalo lamang naiinis si Caleb sa bawat araw, lalo na tuwing pinaalalahanan siya ni Rosa ng kanyang responsibilidad at dapat na gawin, na para bang ang lahat ng para sa kanyang ama ay pabigat lamang na umaatang sa kanyang balikat. "Matanda ka, masyado ka ng matanda. Pwede mo na akong bigyan ng pabor at mamatay ka na lang sana," sambit ni Caleb sa kanyang isipan. Hindi na natutuwa si Caleb na maging guardian pa ng kanyang ama, na sa kanyang hindi makatwirang paningin ay nagsisilbing sagaba lamang sa kanyang kasiyahan, kalayaan at sariling pangangailangan sa buhay. Sa bawat araw ay walang hinintay si Mr. Carter
kundi kahit isang maayos na salita man lamang o paggalang sa kanyang panganay na anak. Pero sadyang si Caleb ay naging makasarili na at naiiba na sa kanyang mga kapatid. Binabaliwala ang kaunting kahilingan ng kanyang ama sa kaunting pagmamahal lang sana bago ang huling sandali ng buhay nito. Nang gabing yon, matapos bumili ng diapers at medisina para sa kanyang ama, si Caleb ay umuwi noon ng tila nagagalit, naiinis sa bawat kamalasan niyang pinagdaraanan. Dagdag pa ang pagkaplat ng gulong ng kanyang sasakyan. Sa inis ay agad inilagabog ni Caleb ang kanyang mga pinamili sa mesa. Kung hindi dahil sa'yo, ay maayos pa rin sana ang sasakyan ko ngayon. Pero mas kailangan kong unahin ang pagsuporta sa'yo. Pabigat ka lang sa akin. Walang pagkarespetong wika ni Caleb. Si Mr. Carter naman ay naluluhang humingi na lamang ng tawad. Patawad anak, hindi ko naman ginusto to eh. Hindi pa man natatapos ang matanda sa kanyang sasabihin, ay walang galang na itong sinagot ni Caleb ng masasakit na mga salita. Wala ka nang dinulot sa buhay ko kundi problema. Ni ayoko nang maging anak mo. Ang nangihinang matanda noon ay parang nalulod sa dagat ng kalungkutan at ang labis niyang pagluha ay bumasana sa kanyang muka. Ang matagal niyang pagsasakripisyo noon at inilaang pagmamahal bilang isang ama ay parang binaliwala at kinalimutan na lamang. Hindi may paliwanag ni Mr. Carter ang sama ng loob na kanyang nararamdaman. Pasensya ka na anak kung nagiging pabigat ako sa iyo. Pasensya talaga. Naiiyak man ay parang wala na ring pakialam si Caleb na sa sobrang galit ay pasigaw na sa kanyang ama na pwede itong sa sala na lamang magpahinga at matulog. Dahil wala nang plano si Caleb, naalalayan pa ang ama papunta sa kwarto nito at higaan gaya ng regular niyang ginagawa. Kung gusto mong matulog sa kama, ay pumunta ka ng kwarto ng mag-isa. Hindi ko na ito matitiis pa. Pagkapasok ni Caleb sa kanyang kwarto, ay naiwan na lamang nito sa sala ang kanyang ama na patuloy pa ring lumuluha. Nakatulog na lamang ang matanda sa labis na pagod sa pag-iyak at dinanas nitong mabigat na kalungkutan, nababalutan ng anino ng pag-aabandona at panlalamig dahil dumating na ang panahon ng taglamig. Si Caleb, habang nagkukulong sa kanyang kwarto, ay nakadarama pa rin ng pagkainis. Dito ay sinubukan ni Caleb na bisitahin sa social media ang kanilang family group, kung saan napag-alaman ni Caleb na ang kanyang nakababatang kapatid na si Fred ay nagtatrabaho na ngayon sa isang mechanical engineering company. Napailing na lamang si Caleb. Hindi niya ito nabanggit sa akin. Mas malaki na siguro ang kinikita niya sa akin ngayon. Hindi naman ito isang regular na trabaho, kundi isang internship lamang dahil si Fred ay isa pa ring estudyante. Pero sapat na ito para mag-init sa pagkadismaya si Caleb na nakikita ito bilang isang oportunidad para magawa na niya ang kanyang ninanais. Kaya naman, ang buong gabi ay nilaan niya lamang sa pag-iisip ng isang plano na tiyak makakapagpasaya sa kanya sa susunod na araw. At sa araw nga na iyon, pagsikat ng araw sa umaga, ay agad na bumangon si Caleb sa pagkakahiga para mabisita sa sala ang kanyang ama. Si Mr. Carter ay naroon pa rin kung paano niya ito naiwan, nakayuko at natutulog sa hindi komportableng posisyon. Dagdag pang nananakit na rin malamang ang katawan nito dahil sa matinding lamig ng panahon. Agad ginising ni Caleb ang kanyang ama at nang mabungaran ni Mr. Carter ang kanyang anak ay humingi agad ito ng tawad. Anak, patawad, hindi ko ginusto yung nangyari sa kotse mo. Alam mo naman na kung kaya ko lang ay hindi naman ako magsusumiksik sa'yo. Kung ako ang tatanungin, ay nais ko din naman kumilos ng walang tulong ng iba. Pero hindi ko ngayon magagawa pa. Si Caleb naman ay naging kalmado sa pagtugon at nagsabing meron siyang isang espesyal na bagay na nais ihandog. Dinala ni Caleb sa kwarto ang kanyang ama at binihisan ito ng makapal na kasuotan. Pinagtimpla pa ni Caleb ang kanyang ama ng mainit na kapeng maiinom para makabawi sa lamig na dinanas nito kagabi. Bagamat kakaiba ito para sa matanda, ay inisip niyang marahil ay ito ang paraan ng kanyang anak para makahingi ng tawad. Pero ang kasiyahan ni Mr. Carter ay hindi rin nagtagal. Inalalayan ni Caleb ang kanyang ama papasok ng kotse. Matapos ang lahat ay nagpagulo sa isip ng matanda. Saan ba tayo pupunta anak? Bibisitahin natin si Fred at i-congratulate dahil sa bago niyang naging trabaho ngayon. Si Mr. Carter naman ay naging masaya kahit na papaano dahil nakikita niya ito bilang isang oportunidad para mabisita ang isa sa kanyang mga anak. Maganda yan, namimiss ko na rin naman si Fred. May katagalan na rin nang huli niya akong mabisita.
Masyadong abala sa pag-aaral sa kolehiyo eh. Pero mabuti siyang bata at alam ko na magiging matagumpay siya pagdating ng araw. Masayang wika ng matanda na waring nagiging ganado sa pagsaya. Hindi nalalaman ang tunay na intensyon ng sitwasyong kanyang kinalalagyan. Nang maibaba ni Caleb ang kanyang ama at maiupo ito sa wheelchair, ay tinulak niya ito at iniharap sa pintuan sabay pindot ng doorbell. Pagkapindot ay agad na nanakbo si Caleb pabalik ng kanyang kotse at dali-dali nang nagmaneho papaalis. Si Mr. Carter ng mga sandaling yon ay nagtaka at natigilan nang mapansin niya ang biglaang paglayo ng kanyang anak ay agad siyang ipinagsisigaw ang pangalan nito para tawagin. Si Caleb naman sa kabilang banda, dala ang nagyayelo na niyang puso, ay napangiti na lamang at napasabing simula ngayon ay obligasyon na ni Fred ang kanilang ama at magiging malaya na siyang muli. Ilang sandali pa ay napagtanto na rin ng matanda ang nangyayari kung paano siyang ginoyo at inabandona ng kanyang panganay na anak sa intensyong ipasa ang responsibilidad niya sa kanyang kapatid porket kumikita na ito ng sapat na pera. Naiiyak na lamang siyang napasalita. Ano ba ang ginawa ko para danasin nito? Naging masama ba akong ama? Si Mr. Carter ay nangangailangan noon ng yakap at pagmamahal sa kanyang anak. Hindi niya maunawaan na kung paanong ang kanyang anak na pinalaki niya sa sobrang pagmamahal at dedikasyon ay iniwan na lamang siya at abandonahin nang parang hindi siya ganun kahalaga. Waring isang bangungot ang bumalot sa kaloob-looban ng pagkatao ng matanda kung saan ang pag-asa nito ay kinain na ng kadiliman. Pagka-uwi ni Caleb ay gumaan na ang kanyang pakiramdam na para bang ang lahat ng pinapasan niyang problema ay biglaan nang naglaho. Nilinis na niya agad ang kanyang bahay nang walang ibang iniintindi na kahit sino. Masaya siya na ang problema niya ay ganap na niyang naipasa sa iba at magagawa na niya ang anumang kanyang gustuhin. Makalipas ang mahigit isang buwan ay napansin ni Caleb na bigla na lamang silang naalis sa group chat ng kanilang pamilya. Nung una ay nakaramdam siya ng kasiyahan dahil sa wakas ay malaya na siyang mabuhay malayo sa panghusga ng isang balita ang kanyang nadinig mula sa kanyang kapitbahay. Ang kanyang ama ay ganap na ngayong isang milyonaryo. Si Caleb ay natigilan at nagtaka sa pagkasorpresa pero ipinaliwanag naman ito ng maayos ng kanyang kapitbahay. Hindi mo ba alam na ang iyong ama ay natatangi at nag-iisang kamag-anak ng iyong malayong tiyuhin na ganap ng yumao? At siya ang naglaan sa ama mo ng napakalaking mana. Si Caleb ay namutla sa kanyang nalaman at naisip na ang kanyang ama ay isa palang ampon at walang nalalaman sa kanyang pinagmulan. Hindi hahayaan ni Caleb na hindi magkaroon ng bahagi sa mana na iyon anuman ang mangyari. Kailangan niyang maningil umano sa matagal niyang naging paghihirap at pag-aalaga at marami pang iba. Agad naman ding pinuntahan ni Caleb ang bahay ni Fred na agad din naman siyang hinarap. Pero nang naisin nito na pumasok ay inawat na siya ng kanyang kapatid. Nais ko lang na makausap si Papa. Si Fred ay seryosong tumugon. Ah, gusto mo na siyang makausap ngayon? Isang buwan kang halos hindi tumawag, ni hindi ka nga nagpakita para man lang magpaliwanag. Ngayon, dahil siguro sa nabalitaan mo na ang tungkol sa minana ni Papa, ay ngayon ka lang magpapakita. Iniwan mo si Papa dito sa labas, nilalamig, ni hindi mo man lang muna ako inintay na lumabas. Inabandona mo siya at iniwan ang mag-isa. Si Caleb naman, na tila walang pakialam at walang naririnig, ay naglakas ng boses at nagpumilit na makapasok para makausap ang kanyang ama. Unawain mo na ngayon na hindi ka na parte ng ating pamilya. Ito ay dahil itinakwil ka na ng ating ama. Nanlaki ang mata ni Caleb at hindi makapaniwala. Ano? Anong ano ka dyan? Wala kang pasabi. Alam mo ba na buong araw at magdamag akong hindi nakauwi noon? Iniwan mo si Papa dito sa labas ng buong magdamag sa kabila ng hindi maganda at malamig na panahon kasabay ng malakas na pag-ulan. Ang ginawa mo ay hindi ka tanggap-tanggap, kuya. Kaya makakaalis ka na hanggat may kaunting respeto pa akong natitira sa iyo. Dahil kung hindi ay tatawag na ako ng mga pulis. Agad nilagabog ni Fred ang pintuan para pagsarhan ang kanyang kuya. Si Caleb ay naiwan sa labas dala ang pagkagalit niyang nararamdaman, pagkainis at labis na pagsisisi. Naiisip na ba niya ngayon ang kanyang mga nagawang pagkakamali kahit nahuli na ang lahat? Siya mismo ang naging arkitekto ng kanyang sariling pagkabagsak nang hindi niya namamalayan. Gayunpaman ay hindi siya sumuko
pilit siyang naghanap ng hustisya at magkaroon ng nararapat na bahagi sa mana bilang panganay na anak ng kanyang ama. Sa korte ay ang saloobin at sitwasyon ni Mr. Carter ang nangingibabaw, pero hindi nagpatalo ang kanyang mga kapatid sa pagrereklamo at pagtanggi sa kanyang hinihiling na karapatan. Pinagtabuyan siya ng kanyang mga kapatid gaya ng ginawa niyang pagtatakwil sa kanilang ama. Pero ang mas dumurog sa kanyang mundo ay ang mga salitang nasabi ng kanyang ama. "Hindi kita anak. Wala namang anak na gagawin yun sa ama nila. Pagmamahal lang ang kailangan ko na hindi mo pa maibigay sa akin. Kaya wala ka ring makukuha sa minana ko kahit na isang kusing." Si Mr. Carter sa ngayon ay labis na nagiging masaya sa piling ng kanyang mabubuting mga anak na noon pa man ay tinatrato na siya ng may pagmamahal at labis na pangunawa. Ang hiling ni Caleb noon na maging mapag-isa ay malaya at ganap nang natupad. Pero sa paraang hindi niya inaakala, kada umaga ay nag-iisa na lamang siya simula sa kanyang paggising. Wala nang pamilyang po pwede niyang makausap at malapitan. Dito lamang siya nakaramdam ng matinding pagsisisi na naghatid sa hindi magandang realidad na nangyari sa kanya.